Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online teaching. Ngayon po, Bible study po para tayo ay gabayan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon is pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga dito sa ating babasahin, ito yung kaninang devotion ko, kaninang madaling araw. Nag-devotion ko ako. Sabi dito, ang topic natin, ang title is, ang mabuting gawa. Sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 8, ang nagtatanim para sa sariling niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Pero bago yan, tayo ay manalangin muna para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating gawain sa araw na ito. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba. Patawarin mo po kami, Lord, sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo. Salamat, Lord, sa kalakasan na binibigay mo sa araw-araw. Dalahin ko, Panginoon, luban mo po ako, Panginoon, ng authority, knowledge at wisdom, at langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Ang banal na spirito mo ang siyang kumilos sa kaligitnaan. In Jesus' name, luban mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority at discernment. Ano mang revelation mo, Lord, sa bawat makakakinig ng iyong salita na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Ang kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumaloy sa bawat anak mo, Panginoon. Touch him by the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord God, na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Sa Panginoon Jesus, Amen. Ang ating pag-aaralan, ulitin ko lang po ang topic natin, ang mabuting gawa, ang mga mabuting gawa. Ano ba ang mabuting gawa natin para sa harap ng Panginoon? Yan po yung title ng ating topic. Sabi nga sa Galatia chapter 6 verse 8, ulitin ko lang po, ang nagtatanim para sa sariling niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ewan po ba, kapag tayo ba, for example po, kapag tayo nagtatanim ng mga palay, halaman, or bulaklak, di ba po, maganda po yung ani. Kapag hindi mo hinaalagaan yung tinatanim mo, di ba po, nabubulok. Ganun po yun. Pagka nagtanim ka, inalagaan mo, at dinidiligan mo, di ba po, maganda yung ani mo. Pero kapag hindi mo na dinidiligan, inaalagaan, yung pananim mo is nabubulok, namamatay, nasisira. Ewan po ba? Ang sabi dito sa salita na ito, kapag meron tayong relasyon sa Diyos, yung binigay natin yung buhay natin sa Diyos, at nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, tayo'y lumalago, tayo'y nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Lumalago, at sa pananampalataya mo sa Kanya, at nakakaunawa ka na dahil nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Kaya napakalaga yung meron tayong relasyon sa Diyos. Meron tayong pagkaunawa sa ating Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Kaya kapag alab na alab ka na sa Panginoon na lagi mo nang inuuna ang Diyos, alam mo po, kapag inuuna natin ang Diyos at tayo nagbabasa, meron tayong nalalaman. Meron tayong, nagkakaroon tayo ng knowledge at wisdom. At kapag may knowledge at wisdom ka, nahingi mo sa Panginoon, Lord, anong will mo sa akin? Anong dapat kong gawin? Kaya nung bago ako naging Christian, talagang binigay ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako kung paano ako lumago, kung paano ako sumunod sa iyo. Kaya napakalaga po yung ating relasyon sa Diyos. Huwag po natin baliwalain yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Doon po tayo lumalago. Parang bulaklak na namumukadkad yung sanga, dumadami ang sanga. Diba kapag tayo nakakilala sa Panginoon, fire tayo sa pagbabasa ng Bible,
fire tayo na mag-share ng gospel. Ipangaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat ito. Sabi niya, ang nagtatanim para sa sariling niyang laman ay aani ng pagkabulok. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, kung ano nga tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya kapatid, kapag patuloy tayo nakakagawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon, may kabayaran po yan. Aanihin natin ang ating mga kasalanan. Kaya kung anong ginawa mo, siya rin babalik sa'yo. Amen po ba? Kaya kailangan natin na kung anong tinanim natin, sabi niya, ang nagtatanim para sa sariling niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Amen. Sa kasalanan na ginagawa natin na paulit-ulit. Kaya dito pinaparemind sa atin ng Panginoon. Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung wala ka pang relasyon sa Diyos, umpisahan mo na. Dahil nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Kinukumpleto niya lang yung mga tinalagaan niya sa aklat ng buhay. Kaya magtanim tayo ng mabuti sa kapwa natin. Magtanim tayo ng ano sa Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo'y sa kasalanan. Aani tayo ng pagkabulok. Ang ating laman na to, kapag tayo patuloy nagkakasala, ang ating laman ay pag nagkasala, aani ng pagkabulok. Amen po ba? Yes, ulitin ka po. Ang nagtatanim para sa sariling niyang laman ay ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung sinuko natin yung buhay natin sa Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung nakakagawa ka pa ng kasalanan, ibigay mo na sa Diyos. Ibigay mo na, huwag ka na magtira. Pag nagtira ka, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo siya maramdaman. Lord, bakit hindi kita maramdaman? Kasi nasa kasalanan ka. Yung espiritu mo, unti-unti nabubulok. Unti-unti nawawala ka sa Panginoon. Gusto mo ba ang isang tao na patuloy nagkakasala, na hindi niya pag nakikilala ang Panginoon, bigla na lang namatay? Aani po ng pagkabulok yun. Pero habang nandito ka pa sa mundo na ito, ibigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Isuko mo na para meron kang buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Amen po ba? At sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Number 1, ang kasalanan ay alipin sa mata ng Diyos. Amen po ba? Ang kasalanan ay alipin sa mata ng Diyos. Una, yung kasalanan. Yung sin natin. Number 1, yung sin. Sabi po dito sa Galatia, buksan po natin yung ating Bible sa Galatia. Galatia chapter 5, verse 19 to 22. Chapter 5, verse 19 to 22. Basahin po natin ha. Basahin po natin. Sabi dito, sabi po dito sa 19, hindi maikakaila ng mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga mangkukulam, pagkapuot, pagkaaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi. Amen po ba? Sa verse 20, 21, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi pagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 22, hanggang 22 po tayo ha. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Amen po ba? Dito sinasabi ng Panginoon sa verse 19, hindi maikakailan ng mga manggagawa ang mga laman, gawaan ng laman, pakikiapid. Amen. Dito inano sa atin ng Panginoon yung pakikiapid sa mga sa ating mga tao, di pa po? Nakikita mo na ngayon, mga pamilya nagkakahiwalay, nag-iibang relasyon. Amen po ba? Di natin alam yung napunta na pala yung mga tao sa iba, nagrelasyon na sa iba, kahit may asawa, makikiapid. Yun po yung pinibigyan, inaano po sa atin dito ng Panginoon. Sabi dito, pakikiapid, kahalayan, hindi pa mahalay. Mahalay na mga kasuotan. Ngayon, nakikita mo, mahalay na kasuotan. Yung mahalay na, yung pagnanasan ng laman. Yung parang nakita mo pa lang, parang ano ka na. Parang, pag nakakita ka ng sexy, parang nagkakasala ka. Yung manyak, yung hipo, nangre-rape yan, yung mga ano po yan. Nakasabi dito, pakiapid, kahalayan at kalaswaan. Yung mga kalaswaan, yung mga nakikitang malaswa. Yung mga nanonood ng bold, kala nila kapag nanonood sila ng bold is hindi kasalanan yun. Kasalanan yun. Kasalanan yung nanonood ka ng bold. Kasi natatransfer sa'yo yun eh. Yung spirit na pinapanood mo, natatransfer sa'yo yun. Kaya pag napanood mo na yun, minsan sa isip mo, nagiging ganun ka na din. Amen po ba? Kaya kasalanan po ang panonood ng mga bold. Kalaswaan, ay mga malaswang suot. Amen po ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, marami po uri ng pagsamba. Pagsamba mo sa paglalasing, pagsamba mo sa mga gadget, pagsamba mo sa mga online games, marami spirit ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ng inukit ng kahoy. Amen po ba? Marami pong uri ng pagsamba. Next po, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Amen. Dito sinasabi doon sa verse na to ng Galatians chapter 5 verse 20 na po tayo. Yung pangkukulam. Kala mo lang yung tao pinakulam mo, pero nakikita ka pa rin ni Lord. Nakikita niya lahat ng ginagawa mo. Lahat ng ginagawang pangkukulam sa kapwa. Lahat po yan aanihin natin. Aanihin natin ang pagkabulok. Yan ang sinasabi niya sa verse na tinatapik natin. Lahat ang mga sinabi mong mga salita, aanihin natin yan. Amen po ba? Yung pangkukulam mo, patay mo sa kapwa mo, pinatay mo sa pamamagitan ng pangkukulam. Lahat yan may babalik sa'yo. Kaya kung sino man yung mangkukulam sa araw na ito, baguhin ka ng Panginoon. Hipuin ka ng Panginoon. Habang may pagkakataon, oras pa. Mahirap mapunta sa impyerno. Yung kung sino po dyan yung mangkukulam. Mangkukulam, pagkapuot, pero kang puot, galit sa kapwa mo. Mahirap po pang may puot tayo galit sa kapwa natin. Hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon. Hindi natin mararanasan kapag meron tayong pinupuutan na galit sa kapwa. Ayaw ng Diyos po yan. Kahit pas na, wag mo nang kimkimin yung galit. Kasi pag nandyan yung galit, aanihin natin ng pagkabulok. Aanihin natin yung mga galit natin. Ma-transfer pa sa anak natin. Yung galit na yan, yung puot. Next po, at kasakiman. Amen, mahirap maging sakim. Sakim sa kayamanan, sakim sa lahat ng bagay. Hindi mo alam, nangungupit ka, nagnanakaw ka, ng kaba ng yaman. Pero nakikita ka ng Lord. Lahat niyan may kabayaran. May pagkabulok. Amen po ba? Lahat ng ginagawa natin,
kita ng Diyos. Yung sakim sa pera, sakim sa kayamanan, sakim sa sarili. Minsan sakim ka na sa sarili mo. Hindi mo alam mali na lahat ng ginagawa mo. Sa sarili mo tama ka. Sa sarili mo perpekto ka. Wala po tayong perpekto sa mundo nito. Lahat po tayong makasalanan. Amen po ba? Next po, pagsiselo, sakim, saan ba tayo? Sakim, wait lang. Sakim, pagkukulang, pagkapuot, pagkaaway-away. Kanina yung pagkapuot, pagkapuot, sakim, nauna pala yung pagkapuot. Tapos na tayo sa pagkapuot, pag-away-away. Gusto ng diablo pag-awayin ng lahat ng tao eh. Kasi 'di ba sabi nga sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at bandira. Pero naparito ang tupa para bigyan ng kalugod-lugod at kasiya-siya. Amen po ba? Kaya ang diablo, talunan na yan eh. Pag-aawayin niya lahat para sa lahat ng bagay, pag-aawayin niya. Pero kapag may love ka sa Panginoon, may takot ka sa Panginoon, hindi mo gagawin ang mga bagay na yon. At ipapaalala sa Panginoon, mali yan. Lahat tayo nagkakamali. Pero yung pagkakamali natin, itinutuwid natin sa harap ng Panginoon. Para tayo i-bless ng ating Panginoon. Pagsiselos, nakita mo yung katabi mo, gandang buhay, nagsiselos ka. Nagsiselos ka. Yung iba umaangat. Nagsiselos ka dahil hindi ka binibless. Diba nga si Cain, pinatay niya. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa selos. Kaya kapatid, ang selos nakakamatay. Ang inggit nakakamatay. Amen po ba? Pagkakagalit. Pagsiselos, pagkakagalit. Nag-worship ka pero galit ka naman sa katabi mo. Nag-worship ka, galit ka naman sa kaibigan mo. Galit ka sa tao. Kapatid, kahit anong worship mo, kung galit ka sa kapwa mo, wala. Wala din lahat. Ang nais ng Panginoon sa atin, meron tayong relasyon sa Kanya. Naglilingkod ka, galit ka sa pamilya mo. Galit ka sa anak mo, galit ka sa magulang mo. Amen po ba? At kasakiman, nahuli ko yung, at kasakiman, nasabi ko na kanina, pagkakampi-kampi, sinabi lang ng isa, sinunod mo naman, naniwala ka naman. Di mo pala alam yung nagsalita sa'yo is nagsisinungaling lang. Bago tayo maniwala, isipin muna natin kung tama yung mga sinabi nila para magkaaway-away, magkampi-kampi. Ganun ang diablo eh. Aawayin lahat. Hindi niya hayaan na mapunta ka sa Panginoon. Pag-aawayin, pagkakampi-kampi. Gagawa siya ng mga salitang hindi mo pala alam. Yung sinabi ng nagsabi sa'yo is chismis ka. Sinasabihan ka ng mga hindi magaganda. Kapatid, ang Diyos ang nandyan. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Next po, pagkampi-kampi at pagkakabahagi. Kaya pa minsan, pagkampi-kampi, nawawala na, bahagi na, wala na, di na alam. Walay na. Ganun yung kaaway. Kahit nang binahagi mo na yung salita ng Panginoon, minsan, nalalayo pa rin sa Panginoon. Tumatalikod pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Pagkabahagi,
verse 21 po. Galatia chapter 5 verse 21. Pagkainggit, yung kanina sinabi ko, pagkainggit. Kaya nakakamatay ang inggit. Inggit ka, naiinggit ka sa kapwa mo. Pero yung sarili mo, hindi mo tignan. Kaya kapatid, napakabuti at tapat na ating Panginoon. At sabi niya rin sa pagkainggit, pagpatay, diba? Nainggit ka na, pinatay mo pa. Katulad ni Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Ang salita ay nakakamatay din yan. Yung lalo na pag nasasaktan mo yung taong mahina yung puso, parang pinapatay mo na rin yan. Yung mahina siya, mahina ang loob niya, yung na-stress na siya dahil sa mga binitawan mong salita, na-stress siya. Kaya, doon sa nabibitawan natin salita, nakakamatay yung mga salitang nabibitawan natin. Yung iba, sa sobrang stress na sinasabi ng kapwa nila, nagsiswisad na lang. Dahil sa masakit na salitang binitawan nila sa kapwa nila. Kaya mahirap po magbigay tayo ng masakit na salita sa kapwa natin. Amen po ba? Next po, paglalasing. Amen. O, kung iinom ka, kung kaya mo. Pero kung yung lalasing ka, nasuray-suray ka na hindi mo na kaya, yung paulit-ulit kang araw-araw naglalasing, yun na lang habitat mo na everyday you're always drunk. Hindi na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi na maganda sa Panginoon yan. Pero darating ang time, talaga kami ni Evelyn, talaga diyan kami tinawag ng Panginoon, nung time na born again kami. Nung time born again kami, nag-invite, pumunta yung tita namin sa amin sa Project 8, sabi niya gano'n. Doon pala sa Olongapo, nagpunta doon. Kasi doon kami dati nakatira. Tapos pumunta yung tiyahin namin. Ito po yung testimony ko naglalasing kami dahil may okasyon yun. Case yung mga inumin namin. Tapos pumunta yung tiyahin namin. Sabi ng tiyahin namin, mga kambal, mag-Bible study tayo, sabi ng tiyahin namin. Sabi namin, ante, wag na, mag-inuman na lang tayo. Tapos, sinabi ng tiyahin namin sa amin, sabi ng gano'n, tandaan nyo mga kambal kayo, balang araw mababorn again din kayo. Praise God po, sa kabutihan ng Panginoon, talagang hindi niya na kami na naglalasing, na araw-araw naglalasing. Dahil tayo unti-unti nire-remind ng Panginoon. I mean, hindi ka masamang mag-inom, pero huwag sobra. Yung inom na parang hindi ka na, tapos yung araw-araw mo nang iniinom. Pero sabi ng Panginoon, huwag maglasing. Amen po ba? Ayaw niya naglalasing tayo, kaya pinagbabawal ng Panginoon na tayo uminom. Okay lang yan, kung juice, tubig, okay lang po yan. Next po, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito'y muli ko kayong binabalan. Okay lang magsaya ka kung tama sa sayahan. Baka ibang saya na yan. Kasi hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Amen po ba? Pagsasaya at iba pang katulad nito'y muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito'y ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa kasalanan. Lahat ng nabanggit dito, ayaw ng Diyos yan. Walang kabahagian sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi dito sa verse 22 naman, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan. Amen. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, pag tayo may Holy Spirit na ng Panginoon, meron na tayong pag-ibig. Pag-ibig, kahit galit ka na sa kapwa mo, pero si Lord laging pinapariman sa atin yung pag-ibig. Yung pag-ibig sa kapwa, kagalakan, galak ka sa mga nangyayari sa iyong buhay,
Kahit masakit na nararanasan mo sa mundo na ito, magala ka pa rin at binigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan. Mapayapa ka kahit na may mga problema ka, mapayapa ka dahil na narito ang ating Panginoon sa ating buhay. Pagtitiyaga sa lahat ng mga hirap na nararanasan mo sa mundo na ito ay merong pagtitiyaga. Kaya magtiyaga ka kapatid kung nakakaranas ka ng mga pagsubok. Kabaitan, maging mabait ka, hindi lang sa ano lang sa mga to, hindi lang sa harap ka mabait. Kahit hindi mo nakikita, mabait ka pa rin. Yung katabi mo, kahit hindi kayo nagsasama ng kaibigan mo, mabait ka pa rin sa kanya. Kabutihan, yung mabubuting na gawa ng yung mabubuting gawaan na binigay sa'yo ng kaibigan mo, ibalik mo sa kanya ng mabubuti din. Huwag nating gantihan ng mga sama, kundi mabuti. Maging tapat, katapatan, tapat po tayo. Kahit walang mahal mo sa buhay o kaya kaibigan mo, tapat ka pa rin, tapat ka din sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakabuti at dakila ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, next po, number 2, pag-ibig, Galatia 22, yun na po yung nabanggit natin kanina, nauna ko pa pala. Pag-ibig yung kanina. Tapos, for example po, wait lang po. Sabi dito sa kanina po, 'di ba, yung ating itinapik is ang Galatia chapter 6 verse 8, ulitin ko lang po. Ang nagtatanim na para sa sarili niyang laman ay aanay ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aanay ng buhay na walang hanggan. Dito po sa ginawa kong paragraph nito, pagtatanim. Ang pagtatanim ay, di ba po, kapag tayo nagtatanim, for example po pa, kapag tayo ay nagtatanim sa ating halaman po, di ba po, may proseso po yan. Sabi, ang pagtatanim ay may proseso ng paglalagay ng binhi, punla o bahagi ng halaman sa lupa upang tumubo at lumaki. Ito ay sumaklaw sa paghahalaman, paghahardin at pagsasaka at na mahalaga para sa pagkaing kabuhayan at pagpapabuti ng kalikasan. Pero sa atin naman, sa ating Panginoon, dito sa ating buhay, tayong mga Kristiyano, na magtanim tayo ng mabuti. Ng mabuti sa ating kapwa. Diba po, kapag nagtatanim nito, sinabi ko kanina, ito yung binasa ko ngayon. Sa atin naman, sa Diyos, pagtatanim natin ng mabuti sa ating kapwa. Pagtatanim natin ng pagsunod sa ating Panginoon. Pagtatanim natin ng kapag tayo nagtatanim ng mabuti sa ating kapwa, is merong pagpapala. Diba kapag nasa Diyos tayo, yung buhay natin bilang pagtatanim natin sa ating kapwa, sa ating Panginoon, relasyon natin sa Diyos. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng relasyon. Sa ating buhay, lagi tayong magbasa ng Bible. Lagi tayong maging maalab sa ating Panginoon. Magtanim tayo ng mabuti. Ang kabutihan ay mayroong pagpapala sa Panginoon. Kasi ganun niya tayo kamahal ng ating Panginoon. Is hindi natutulog ang ating Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay ng ating ginagawa. Sabi nga dito, ang pagtatanim ay pagtatanim mo sa iyong sarili. Yung buhay mo, sabi dito, yung buhay mo. For example na lang yung buhay mo na ang sinasabi dito.
yung buhay natin. Pagtatanim sa iyong sarili ay mabubuting sa Panginoon dahil dito pinapakita mo sa Diyos ang pagsunod mo sa Kanya na may banal na pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at lahat ng ating ginagawa ay may pagpapala sa ating Panginoon. Sa tamang panahon, kaya huwag kang magsawang magtanim ng mabuti sa kapwa dahil sa Diyos ay nakikita niya ang ating mga gawa. Amen po ba? Kaya magtanim tayo ng kabutihan. Yun ang pinuturo sa atin ng Panginoon. Kahit masakit man sabihin ng mga kapwa sa'yo, masakit na salita, patuloy ka lang. Dahil ang Diyos nandyan naman siya. At ito naman ang pagtatanim ng hindi tama. Di ba pag tayo nagtanim ng hindi tama or madaling mamatay, nagtatanim ng tama or maling pamamaraan ng pagtatanim ay tumutukoy sa mga kilos ng nagdudulot ng negatibo epekto sa kalidad ng ani sa halaman o sa kaligiran. Sa atin naman, sa ating buhay, kapag hindi tama ang relasyon natin sa Diyos, kapag hindi tama ang lahat ng ating ginagawa, is kasalanan. Gumagawa ka ng mga kanina binanggit natin sa Galatians chapter 5 hanggang 19 hanggang 22. Kapag hindi tama lahat ng mga gawa natin, ay may pagkabulok ng pag-ani. Amen po ba? Tayo, pinapaalanan ng Panginoon kapag hindi tama ay nagdudulot ng mga negatibong epekto. Pagkabulok po yun, pagkabulok. Di ba po ang halaman, pag hindi tama, sisira, namamatay. Eh, sabi dito, magtanim, kapag ikaw ay nagtanim ng masama sa iyong kapwa, ang lahat yan ay aanihin mo, babayaran mo sa iyong buhay at ano ang iyong tinanim, siya rin mong aanihin. Aanihin mo balang araw. Papunta sa impyerno, pagkabulok at pagkamatay ang iyong buhay. Amen. Kaya kapag nagtanim tayo ng mga galit, sama ng loob, pagkapuot, hindi kanina binanggit natin, inggit, selos, aani ng pagkabulok. Amen po ba? Kaya kapag nakakaranas ka na ng ganon, Lord, tulungan mo ako mabago. Lord, tulungan mo ako. Kasi lahat po tayo makasalanan, pero kapag nilalapit natin sa ating Panginoon, ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay. Amen po ba? Conclusion ko, Mateo chapter 5, verse 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kapag malinis ang puso natin sa Panginoon, makikita natin ang Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi yung pagkabulok ha, buhay na walang hanggan. Kapag nakakagawa ka ng kasalanan na paulit-ulit, may pagkaani ng pagkabulok. Kung ano nga tinanim mo, siya nga mong aanin. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kaya kapatid, tanim mo sa puso mo yung pag-ibig. Kahit anumang gawa ng atake ng kaaway sa'yo, andun pa rin yung pag-ibig. Love your enemy. Patuloy ka lang kapatid, mahal ka ng Panginoon. Lahat tayo nakakaranas ng mga pagsubok, pero kapag may Diyos ka na kinakapitan, hindi ka niya pababayaan. Nandyan siya lagi sa'yo at umaagapay. Kasi mahal tayo ng Diyos. Hinahanap niya ang mga
makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Kaya kapatid, na maranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Yun lang po, God bless you po sa inyo lahat. Tayo ngayon dadako ngayon sa ating panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo, Father God, na ikaw ang Diyos na hindi humakalimot, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na patuloy mong inaabot ang iyong mga anak, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo, kalakasan, sa blessing. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan. Lord, wala po akong kakayanan pero may magagawa ka sa bawat taong nakakinig ng iyong salita. Touch them by the blood of Jesus. Lord, yakapin mo sila. Ikaw ang humipo sa kanila, Panginoon. Kung sino man sa mga anak mo nakakaranas na patuloy na nagkakasala, Panginoon. At sabi mo, walang perfecto sa mundo na ito. Lahat kami makasalanan. Pero Lord, inaabot mo sila, Panginoon. Dahil minamahal mo sila, Panginoon. Ayaw mo sila mapunta sa impyerno, Panginoon. Kaya Father God, touch them by the blood of Jesus. Ang bawat anak mo, Panginoon. At magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. At tumalikod sa kanilang mga kasalanan, Panginoon. Yakapin mo po, Lord, ang bawat anak mo sa araw na ito. Touch them by the blood of Jesus. Ikaw po ang humipo sa kanila, Panginoon. Yakapin mo, Lord, na minamahal mo sila. Kahit mo sila ay makasalanan, napilit mong inaabot ang iyong mga anak. Yakapin mo po, Lord, ang bawat nakakinig sa araw na ito. Touch him by the blood of Jesus. Hallelujah. Shikarabasi, sandarabasi, hallelujah. You magnify me. Pour out your spirit, Panginoon, sa bawat taong nakakinig ng mensahe. Na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat nakakinig ng iyong salita sa araw na ito, Panginoon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa nakakinig ng ating gawain sa ating Panginoon, sa ating pagbabible study. God bless you po. Bye-bye po.